Hearts full of faith-filled helplessness. There are mountains I hated I can't move by myself. But I know when I'm weak, He's strong. When I can barely breathe, there's still a song. Even though it's hard right now, I'm not here on my own. So when it seems it can't be done, I know God is big enough. I can run the race I'm called to run, 'cause I know God is big enough to finish everything He starts, and meet us right here where we are. And I can feel faith rising up, 'cause I know God is big enough. There were days when the shadows of doubt make me feel small. I'll declare that I don't stand in my strength at all. 'Cause I won't live a day you didn't plan. Every single moment is in your hands. Even if the whole world shakes, you're the rock on which I stand. So when it seems it can't be done, I know God is big enough. I can run the race I'm called to run, 'cause I know God is big enough to finish everything He starts. Meet us right here where we are, and I can feel faith rising up, 'cause I know God is big enough. Bigger than the fear that surrounds me, bigger than the chains that are bound me, bigger than the story my past could tell, bigger than the way of tomorrow, bigger than the hurt and the sorrow, bigger than the last I've told myself. So when it seems it can't be done, I know God is big enough. I can run the race I'm called to run, 'cause I know God is big enough to finish everything He starts. Meet us right here where we are, and I can feel faith rising up, 'cause I know God is big enough. Yeah, I know God is big Blessed Thursday evening, Team Focus! Yes, magandang gabi muli sa inyo lahat. Amen. Once again, we are back. We are back once again. Magandang gabi sa inyo lahat. Good evening, sir, mga sa lahat ng viewers natin. Nationwide and worldwide, keep tuning in. And once again, we are back on our topic. Yes, sir. We did have a blessed Thursday
celebration ng ating birthday ng ating mahal na pastor. Yeah. And I believe na marami sa inyo young people ang pinagpala dyan at marami sa inyo na bless. And now we are going back to our topic. Sir Maki, batiin muna natin ang bawat isa sa kanila. Alright, Team Focus, magandang gabi sa inyong lahat. Balik mo na lang yung sound, sir. Medyo maganda yung sound ko kanina. Medyo ngayon parang humatak eh. Yeah. Alright, so yan ang sinasabi ko. Mabuhay ka ng 66 na sintinyal. Yun, yung tipong tribulation na nandito ka pa rin. Lahat kami nasa langit na, ikaw naglilingkod ka pa rin sa Panginoon dito. A blessed Thursday evening, Team Focus, at sa lahat ng ating mga viewers, Google Meet, via Google Meet, and via Facebook Live, and of course, to those viewers that are here inside our studio. Alright. A blessed Thursday evening sa inyo. Shout out sa inyo lahat, North, South, East, and West corners. Nakikita nyo mamaya, babatiin namin kayo sa inyong mga area stations and Yes. also sa ating mga mission churches. Alright, so keep tuning in. Don't forget to share the link and tag the names of your friends and of course your relatives. Alright, enjoy the Yes, show. Amen, amen. So again, Sir Maki, this is the second to the last Thursday. Wait lang. Okay. Wait, my friend. Wait. Okay. Go ahead. Ibabatiin lang. Okay, sige, go ahead. Dominic, shout out sa'yo. Yan, shoutout kay Sir Dominic na ngayon ay nasa kanilang probinsya, nasa kanilang province to the max. Yan, yeah, okay? So again, we're going back to our topic, 1 Corinthians chapter 13, verse number 11. If you have your Bibles with you, once again, open it. At ang sabi ng Bible, sabay-sabay natin basahin kayo mga nasa studio dito, read with us the passage in 1 Corinthians chapter 13, verse number 11. Sabi ng Bible, let's read it all together. Ready? Read. When I was a child, I spake as a child. I understood as a child. I thought as a child. But when I became a man, I put away childish things. Anong in-emphasize natin sa passage na ito? Please close the door. Anong in-emphasize natin sa passage na ito? Ang tinatawag nating maturity. Ilagay nyo lagi sa isipan nyo, Team Focus, the most important part of your life is for you to focus on maturity. It is one of the most important part of your life, yung mag-focus kayo sa tinatawag nating maturity. Because if you're not going to focus on maturity, you will live, of course, yung kabaliktaran. You will live immaturely. You see? And, lagi namin sinasabi sa ito, Team Focus, we've always been saying this, telling this to you, always mentioning this in our program. Most of the young people today, you're only focused on trying to be matured physically, but not spiritually, and more so not intellectually. Yan ang that has been the problem for so many young people. Sabi ko nga, kaya nga makikita nyo, marami na tinatanggap, Sir Maki. Marami na tayong tinatanggap na lessons. Marami na kayong tinatanggap na you have been blessed and privileged to receive lessons na that will really help you to grow maturely. You see, to think maturely, to speak maturely, and to understand maturely. You see, yan yung mga bagay na dapat yung pasalamatan. You have to be grateful to God because marami kayong ganyan eh. Di ba, Sir Maki? Marami, halos lahat. Lahat ay nakikita ninyo, lahat na naririnig nyo, programa, lahat para, alam nyo, young people, sabi ko nga sa inyo, Team Focus, you're blessed na naririnig nyo na while you are yet on your age. You are already hearing the things for the adults, for the team preparation, for the mothers, and for the fathers. You're two-way advanced para sa inyong maturity. As far as age is concerned, nandiyan na. Kaya nga ko yung sinasabi sa inyo yan. But the problem is, kaya hindi nagmamature, Sir Maki, ang maraming young people, because they are not, dati binanggit mo yan dito, they're not even trying to put away childish things. That's right. You see, the problem is you are still keeping childish things. Alam mo, Sir Maki, ito yan eh. Pagdating sa laruan, di ba? Pagdating sa laruan, hindi habang buhay na, alam nyo, bagamat ganun ang nakikita natin sa mundo ngayon, no? That has been the trend of the world that even though you're already 30 years old plus, you still have the desire to, alam mo yon, maglaro ka pa ng Pokemon, maglaro ka pa ng mga bagay na that even doesn't have anything to do with sports. Lalo na yung mga mythical games, alam mo yun? Yeah. Yung mga games that are like yung parang ano ito, sabi nga natin ito, yung mga
sci-fi games, yung mga ganun ba? You see, you tend to, you tend to cling on those things. Pinanghahawakan nyo to keep those things, which is, sabi ko nga, kung titingnan mo, ano bang magagawa sa inyo? Physically, wala. Spiritually, lalo na. Kaya ano nakikita natin? Hindi talaga nagtutuloy yung maturity ng maraming young people ngayon. That has been the problem. Sabi ko nga, at kung ano pa, Sir Maki, ano pa, yung importante, yun ang hindi nyo kinikip. Tama. Amen. That's the problem. The things that are not important are the things that you're not keeping. That's why you are never maturing. That has been the problem. So, Sir Maki, ang maganda na mailagay ninyo, we're just going to give you 2 points here. 2 very important points para malaman ninyo. You see? So that you will know your maturity. You see? It is very important that you focus in these 2 points na makakatulong sa inyo to grow more maturely, to grow more, and to live maturely, and to live in maturity. You see? Ano yun? 2 things lang ito, Sir Maki. When it comes to it, ito yung magsasabi ng inyong maturity. Absorption and application. The absorption and application. Let me define you these 2 words. Maganda ito yung sinasabi ng Biblia dito. Pag pinag-usapan natin dito yung salitang absorption, it is the process of absorbing something. Okay? It is the process. It is entire. Itong pinakamaganda nito, Sir Maki. Pag pinag-usapan natin team focus, when we talk about absorption, it is, sabi dito, it is the entire occupation of the mind. Napakaganda nito. This is very good. Team focus. When we say absorption, it is the entire occupation. Kung ako sa inyo nagsusulat kayo para may natututunan kayo. Okay? Absorption of the mind. You see, it is the entire occupation of the mind. Di pa rin ako nakuha. Sabi ko magsulat. You see? Now, kaya ko sinasabi sa inyo yan, kasi tinan mo, Sir Maki, saan nagkakaroon ng problema ang maraming young people ngayon? You see, pagdating sa pag-absorb, Sir Maki, ng salita ng Diyos. You see, itong pinaka-problema, yung pag-absorb ng salita ng Diyos. Because most of the time, sabi ko nga sa inyo kanina, you have been blessed and you have to be grateful that you're receiving a lot of things that will help you live in maturity. But your problem is your absorption. You are listening to God's word, you're listening to God's teaching, you're listening to the preaching, but it doesn't entirely occupy your mind. You understood? You understand that? It doesn't entirely occupy your mind. Hindi inookupahan. Hindi napupuno entirely ang inyong isipan ng salita ng Diyos na inyong pinapakinggan o napapakinggan sa araw-araw niyong pamumuhay bilang isang Kristiyano. That has been your problem. Because you thought you're already raised in a church, your parents are in the church, you're already doing something in the church. You thought that your mind is already entirely occupied by the Word of God. But the truth is, it's not. Kaya nga, anong nilalagay ng dyablo dyan? Nilalagay niya dyan yung mga distraction sa mata ninyo. Nilalagay niya ng distraction. Bakit nagkakaroon, Sir Maki, nagkakaroon ng puwang para maglagay ang dyablo sa isipan ng maraming young people? Because hindi buuhang nauukupa napupunan ng salita ng Diyos o napupuno ng salita ng Diyos yung kaisipan ninyo. You see? Kaya nga sabi ko sa inyo, if you want to check tonight, if you want to check your absorption, your maturity, check your absorption. Absorption of what? Absorption on the Word of God. Absorption on the principles. Absorption on the standards. Yan, i-check nyo yan. Sabi ko nga sa inyo, napaka-importante nito. Kapag hindi nyo ginawa ito, talagang magkakaroon kayo ng problema. Now, team focus, listen to this. Ito yan ngayon. When you absorb what you have heard, sabi ko nga sa inyo kanina, Sir Maki, nung dinidefine ko ito, you see, sabi ko nga kanina, nung dinidefine ko ito sa inyo, kanina, young people, put this in mind. Ano ang ibig sabihin ng absorption? It is
entire occupation of the mind. Pagka entirely occupied na-occupy yung isipan ninyo, ano ang susunod na mangyayari? Isa pang ibig sabihin ng absorption is a focusing of the mind on something. Okay? A focusing of the mind on something. So anong ibig sabihin natin dito? Pagka yung isip mo, nakapakinig ka ng salita ng Diyos, team focus. Alright? Listen to this. Nakapakinig ka ng salita ng Diyos. After mo makapakinig ng salita ng Diyos, dapat yan ang pumuno sa isipan mo. Okay? Pag yan na yung pumuno sa isipan mo, ngayon yung susunod yan is that yung mind mo ngayon ay magpo-focus sa mga bagay na pumuno ng isipan mo. Nakuha nyo? So, ilagay natin sa mas magandang magandang pagkakalatag. Okay? Kung yung napakinggan nyo na mga salita ng Diyos, yung napakinggan yung prinsipyo, yun ang nag-occupy ng mind nyo. Therefore, yung mind niyo ay magfo-focus sa mga bagay na patungkol sa prinsipyo at sa standard na itinuturo ng salita ng Diyos. And then, ano ang effect niyan sa inyo? Maturity. Amen. You see? Because matagal na namin binanggit sa inyo, what destroys your maturity? It's just one word in 3 letters. Sin. S-I-N. When sin occupies your mind, you will never mature. Tandaan niyan, young people. Ulitin ko. When sin occupies your mind, do not expect that you will mature. You see, kaya nga anong ginagawa ng dyablo? Sinisiksikan niya ng hindi maganda yung isip ninyo. Pag nasiksikan niya na hindi maganda yung isip ng young people, Sir Maki, ano nang gagawin ng young people? Hindi na maganda. You see, ano nang gagawin ng young people? Ano nang resulta palagi nun? Hindi na maganda. Things that will never help you to be matured as a Christian young people. You see, bakit? Ano yung naisingit ng dyablo? Kasalanan. So para hindi makasingit yung kasalanan sa isipan, anong kailangan mong gawin? Entirely occupy your mind with the Word of God. With the principles of God's Word. Para na sa ganun, anong mangyayari? Because sabi ko nga sa inyo, diyan nyo malalaman, from there, you will know if you're really maturing. Why? You are growing on absorption. You have a good absorption. You have a good absorption of the principles of God's Word. Ganyan lang kasimple yun. Kaya ako sinasabi yan, because most of the time, again, inuulit ko, most of the time, marami, ang problema, you have to accept the fact, the truth, young people, that your problem is absorption. Wala kayong problema sa tinatanggap niyong salita ng Diyos. Kasi araw-araw may tinatanggap kayo. You don't have any problems with the wrong principles. Bakit? Kasi nakakatanggap kayo ng prinsipyo mula sa preaching ni Pastor Hill, mula sa teaching ng mga programs natin, mula sa teaching ng mga group leaders ninyo, and di lamang yun, sa area pa. You see, lahat na tinatanggap natin is entirely from the Word of God. Therefore, kaya ako sinasabi sa inyo yan, kung yan, inuulit ko, kung yan ang ma-absorb ninyo, diyan magpo-focus yung mind ninyo. At kung anong inabsorb ng isipan nyo, yun ang pagtutuunan ng pansin ng isipan nyo, diyan kayo lalago. You see? Kaya ngayon, pagdating na ano ng kasunod nun, syempre, sabi ko nga sa inyo, inabsorb nyo, na-absorb nyo, na-occupy ang isipan ninyo, entirely occupied your mind. Next, your mind will focus on that. And the next, Sir Maki, eto na, application. Can you share something dyan, Sir Maki? Yes, sir. When it comes to application, alam nyo, Team Focus, isa ito sa mga pinakamagandang palatandaan that you are maturing. Alright? So listen carefully because napakaganda yung sinasabi ni Sir Jow. Application ay hindi yan lalabas kapag wala kang na-absorb. Okay, ulitin ko ha. Ang Right. application, hindi yan lalabas kapag wala kang na-absorb. Halimbawa, pag nag-aaral kayo, wala kayong matututunan kung hindi kayo nakinig. Okay? Ang pag-aaral, hindi lang yan basta uupo ka. Hindi mo pwedeng sabihin na meron ka nang natutunan nang nakaupo ka lang basta. That's right. Diba? You've got to observe what the teacher is saying to you,
or you've got to observe doon sa mga nababasa mo. Okay? Kailangan meron kang makuha. Okay? Kaya nga pag meron kang nakuha doon mo ngayon makikita yung application. At yun din ang magsasabi na meron ka talagang tinanggap. But mind you, young people, napakaganda ng ibig sabihin ng application. Ang ibig sabihin ng application is the act of applying to a particular purpose or use. Ulitin ko the act of applying to a particular purpose or use, relevance or value. Okay? Ibig sabihin, young people, kapag sinabi mong you will put something into application, meron kang specific purpose na paggagamitan yan. Kaya mo siya kailangan mailabas. Kaya mo siya kailangan i-apply sa buhay mo sapagkat meron kang paggagamitan yan. And tingnan ninyo kung ano yung isa sa mga binanggit ko na word na nakadikit sa application. It talks about the value. Bakit? Kasi yung natutunan mo, yung pag-apply mo sa mga natutunan mo, yun ang magsasabi na merong halaga yung mga natanggap mo. Nakukuha ninyo, young people? I hope you're listening. Team Focus, napakahalaga to. Kanina binanggit ni Sir Jao, ano yung kailangan mong ma-observe? Ito, salita ng Diyos. Because ang nagdi-destroy, ulitin ko yung sinabi ni Sir Jao, ang nagdi-destroy sa inyong maturity, kaya maraming kabataan ang immature pa din. I'm not talking about physical. Kalimutan nyo yan. According to the text, wala kayong makikitang physical dyan. Okay? Kaya kalimutan nyo ang usaping pisikal. Okay? Maraming lang malalaki. Pero sabi nga ng ating mahal na pastor, wala yung mga yan. Hindi mo makukuha dyan. Alright? So, sabi ko nga sa inyo, yung salitang value ay nakadikit sa salitang application. Yeah. And it is very important kasi the more you apply those things that you have learned or that you have observed sa iyong sarili, yun yung magsasabi na merong halaga yung mga napakinggan at tinanggap mo. That's right. Kaya nga kailangan mo i-apply yan sa buhay mo. The more so na ang tinatanggap mo at ang napapakinggan mo, it's not just an ordinary thing in your life, but it is the most important thing. Ano yun? Salita ng Diyos. That's right. Then therefore, you've got to mature when it comes to applying the Word of God in your life. Bakit? Again, the word maturity, makikita yan sa iyo. Maturity will be seen in your life through the application of those things that you have heard. That's right. Ulitin ko, maturity will be seen in your life. Okay? Maturity will be seen in your life sa pamamagitan by applying those things that you have learned from the Word of God. Young people, nabanggit ni Sir Jao, you are so blessed to have this kind of program. There are a lot of churches that are very passive towards their young people. You should thank God that you belong to a church and you have a pastor that has a big heart for you young people. Right. Bakit? Hindi lahat ng simbahan may ganito. Kaya nga pumupunta, Sir Jao, ang mga tao sa simbahan, kakanta sa choir, naka-maong, naka-long sleeve. Magpuprograma, naka-white long sleeve, naka-necktie, naka-slacks. Anong sapatos? White shoes na rubber shoes. At least Nike Dior daw. Oh. At least Jumpman. Yes. They're wearing long sleeves, they're wearing coat, they're wearing tie, they wear skinny jeans. No, not skinny jeans, but I'm talking about black pants, K-pop pants. Those Korean pants that like sobrang bitin. They're wearing ankle socks and they're wearing Jordan 1s. That's the young people today. At saan mo sila makikita? Not in the mall, in the church. Yeah. That's See right. that? Now, tell me if that is maturity. No, that is immaturity. Bakit napupunta sila sa ganong stage? Yes, may natatanggap sila, but lack of application. Kaya tayo, young people, kayo, Team Focus, na nandito na sa gantong klaseng simbahan, at meron kayong pastor na ganyan na may puso para sa inyo, you have your pastor, you have your parents, you have your area leaders, you have your group leaders, saganang-sagana na kayo. Young people, ang kailangan nyo na lang seryosohin, Team Focus sa buhay nyo,
upang lumabas ang maturity ninyo is the application. Yeah. Kaya nga ang ganda ng sinabi dito, Sir Jow. Application is the act. See? The act. Ibig sabihin, action. Yeah. Dapat makikita. Wala kang action. Ito yan, young people, team focus. Walang action na hindi nakikita. Yan ang Yeah, tatandaan ninyo. that's right. Ulitin ko ha, walang action na hindi nakikita. O halimbawa sabihin ko sa inyo, nakita nyo ba, ginalaw ko yung kaliwang kamay ko? Yes. Maniniwala ba kayo sa akin? If I'm an atheist. Di ba? Hindi. Walang action na hindi nakikita. Kapag sinabi mong you are acting, dyan maraming magaling sa acting. But pag sinabi mong you are acting, okay? Pag sinabi mong you are acting, dapat nakikita yan sa'yo. Kaya nga pag sinabi mong you are applying, you are applying the Word of God, team focus in your life, it should be seen in your activities. It should be seen in your words. Kapag nagsalita ka, kapag nag-action ka, dapat makita yan. Kasi sabi dyan, application, it means the act of applying to a particular purpose. That's right. And what is that particular purpose that we're talking about? Maturity. Kaya kailangan mo na mai-apply talaga, na kailangan mo talagang magkaroon ng application sa lahat ng napapakinggan mo. Bakit? Ano yung particular purpose na yan? Bakit natin kailangan i-apply? Ito kailangan lumabas sa inyo eh. Kailangan lumabas ang maturity That's sa right. inyo. And maturity will not come out in your life if you didn't apply the Word of God in your That's life. right. Diba? Hindi lalabas yan. Kapag ang katulad nung sinabi ni Sir Jow, may problema ka na alam mo dun pa lang, pag nagkaroon ka na ng problema sa pagtanggap, malaki na ang problema mo sa application. Yeah. Anong i-apply mo? Wala kang tinanggap. Yeah. Pero ito naman ngayon. Alam mo yung sinasabi ni Sir Jow, Team Focus, medyo maintindihan ko pa yan sa mga ibang young people. Pero kayo, Team Focus na nandito na again, sabi ko nga, meron kayong gantong klaseng programa, meron kayong gantong klaseng wala na kayong problema sa pagtanggap eh. Yeah. Ang pinakamalaking problema ng kabataan ngayon, application. That's right. Tingnan nyo, napapansin nyo ba, Team Focus? I will give you an exact illustration. Yung sumisira sa immaturity ninyo, which is, ano nga yun? Sabi ni Sir Jow? Sin. Yung sumisira sa maturity ninyo, yung nagdadala sa inyo sa ka-immaturity ninyo, yung kasalanan. Ang tanong, ilang beses yun na napakinggan yan? Yeah, that's it. Yan nga actually sinasabi ko, Sir Maki. Actually, kanina, let me just rephrase yung sinasabi ni Sir Maki kanina. Ang pinaka-problema nyo, wala sa tinatanggap nyo. Yes, sir. Nasa pagtanggap nyo at sa pag-apply ninyo. Yeah. Kaya mali ang ina-apply ninyo kasi may malabnaw yung pagtanggap nyo. Malabnaw, Kaya tama yung that's sinasabi mo, Sir Maki, na ano na tama yung sinasabi mo na ilang beses mo na napakinggan yung patungkol sa kasalanan na yan. You see, how many times have you heard about the rebuke on that sin? Yeah. But yet you keep on doing it. Yeah. You see, you do not absorb it properly. Kaya ngayon, ano ngayon ang nangyayari? Nagkakaroon kayo ng problema sa pag-absorb ng tama. You're not absorbing it properly. That's why you don't have a proper application. That's your problem. Kaya tama yung sinabi mo, sir. Ilang beses nyo na napakinggan? Yeah. Maraming beses na. Yeah. Maraming beses na. Hindi na kasya sa daliri. Sama na yung paa. Kahit pa may sobrang daliri. Kulang pa eh. Kulang pa eh. Ito nga yung young people eh. Pansin nyo ba? Let's say for example, we've been there naman eh, sa inyong sitwasyon eh. Mapansin nyo ba, the time na kayo ay re-rebuke, kapag kinausap kayo, alam nyo nga yung sagot eh. Di ba? Alam nyo nga yung sagot. Alam ninyo anong sinasabi. Kaya nga, lumalabas ang salitang sorry. Yeah. Which is, you've taken it for granted, the word sorry. Naalala ko Yeah. yung binanggit mo sa amin yan, Sir Jow. Yung sorry minsan, hindi nyo na alam kung ano yung totoong ibig sabihin ng sorry. Yeah. Kung bakit ka nagsusorry. Because you don't have any knowledge about what you're doing. Yeah. Kaya ka nagsusorry. Sa inyo, young people, alam nyo na bago kayo nagsorry. Yeah. Is that a sorry? Di ba? Minsan, Now, yun ang nga sabi ko, Sir Maki. Minsan, justification na yeah. Kaya tinan mo yung gumaganyan dati. Nawala. Oh, Kasi, di ba? kasi yan nga yung lagi kong binabantay. Like, for example, sa mga full-time job, sabi ko, pagka nagsusorry ka, what are you trying to imply when you say sorry?
Are you saying sorry because of what you really feel wrong? Yeah. You felt the damage that you've done? Or you're just saying sorry because you know that when you say sorry, the teaching stops. Yeah. Rebuke stops. The Agad. rebuke stops because you thought, oh, he already said sorry, that's already enough. You see, that's not the point. That's stupidity. You see, that's hypocrisy. Kung nagsasabi ka ng sorry para matigil lang yung pagtuturo sa'yo, mag-ingat ka, iha. Yeah. Hindi ka lalago, hindi ka magmamature, mananatili kang isip bata. That's right. That's right. You see, kaya nagsusorry, kaya nga most of the time, minsan, tinan mo, minsan nagiging biro na lang yan, di ba? Minsan nagiging biroan na, pagka nagkamali, sorry na, sorry na, God bless, God bless. O, di ba? So, nagiging gano'n na lang. Because, kaya yung sorry ngayon, wala nang bigat. Yeah. Wala nang bigat, madali lang. Pagkatapos gumawa ng kasalanan, ilang linggo lang, gagawin mo ulit. Yeah. Bakit? May sorry naman eh. Yeah. Alam mo, dyan sir, talagang nagkakaroon ng problema, team focus. At lahat yan lalabas because of lack of application. Sabi nga ni Sir Joe kanina, wala kayong pinoproblema sa inyong tinatanggap. Yeah. Nasa inyong pagtanggap. Tandaan That's ninyo right. to, young people. Nabanggit na ito maraming beses na ng ating mahal na pastor. Kapag malabnaw ang pagtanggap mo sa salita ng Diyos, malabnaw din ang application mo sa salita ng Diyos. Okay? I-translate mo sa kanya yan. Ulitin ko ha. Kapag malabnaw ang pagtanggap mo sa salita ng Diyos, malabnaw din ang application mo pagdating sa salita ng Diyos. That's right. Anong English ng love na? Lukewarm. Hindi. Shallow. Mababaw. Okay? Mababaw. Kapag mababaw ang pagtanggap mo sa salita ng Diyos, mababaw din ang application mo. Ito nga yan, actually, Sir Joe, ito, ano lang to ha, sa akin lang ito. Kapag mababaw na ang pagtanggap mo sa salita ng Diyos, huwag mo nang asahan na meron kang i-apply sa salita ng Diyos. Yeah, because it's already Bakit? diluted. Yes, sir. Kasi ano na ang mangunguna sa'yo? Yung isip mo na. Yeah. Yung iyong immaturity. Okay? Kaya nga tinan ninyo, young people, team focus at your age. Kung natatandaan nyo yung binanggit ko kanina sa inyo sa Baptist Lunch, ano ang ugali ng kabataan ngayon? Para kayong laging may palag. Yeah. Di ba? Para kayong laging may palag eh. Parang lagi kayong merong masasabi. Ito, again, just to wake you up, team focus. Para kayong laging may comment. Kayo lagi yung may palag lagi. Pag sinita kayo, lagi kayong may, hindi kasi ganito kasi yan, ma. Ganito kasi yan, sir. Ganito kasi yan, ma'am. Parang ang hirap ng pagsabihan ng kabataan ngayon. Yeah. Parang lagi may palag na eh. Alam nyong mali ang ginagawa nyo, may palag kayo. Mind you ha, again, alam nyong mali yun. Ang nakakapagtaka lang, Sir Joe, talagang merong palag ang young people. Yeah. Again, saan tayo babalik? Application. Application, kulang sa pag-apply ng salita ng Diyos. Kaya ang hirap palabasin ng salitang maturity sa buhay ng mga kabataan That's ngayon. right. Bakit? Kulang sa application. Alam mo, Sir Joe, isa sa mga napakagandang meaning na nakita ko towards regarding the word application, it is a program. Yeah. It is a program. Application is a program. Pag sinabi mong program, magkakaroon ka ngayon, kung titingnan ninyo ng maigi, yung meaning ng yung isang meaning na yon, that it is a program. Imagine, kapag in-apply mo ang salita ng Diyos sa buhay mo, yung sinasabi ni Sir John na kapag na-absorb mo ng maayos ang salita ng Diyos and you will put it into application, you will have a great program in your life. That's right. Bakit ko sinabing great program? Anong programa mo sa buhay mo? Kapag may programa ka, yan ang sinusunod mo. Tama? Kaya young people, walang nangyayari sa buhay nyo sa loob ng isang araw, wala kayong programa sa buhay. Pero kapag may programa ka, may susundin ka. Yeah. And imagine, young people, if you will put those things that you observe from the Word of God into application, anong magiging programa mo? Salita ng Diyos. Yeah. Kaya nga, hindi malabo na magkaroon ka ng maayos na buhay bilang young people. That's At right. hindi malabo na ikaw ay mag-mature.
Bakit? May programa ka sa buhay mo eh. Yep. Ano yung programa mo sa buhay mo? Salita ng Diyos. Imagine, yung buong programa mo, yan ang nagpapatakbo sa araw-araw mong pamumuhay, which is the Word of God. Bakit ka nagkaroon ng program? Again, through application. Yeah. Kaya ka may programa. And imagine, what kind of life ngayon ang meron ka if you have that kind of program? Matured life. Kaya young people, kapag meron kang matured life, kapag mature ka sa buhay mo, maayos ka mag-isip, maayos ka magsalita, maayos ka umintindi, maayos ka mag-isip. Kaya nga, kaya mo na itong gawin ngayon. You will put away childish things. Kayang-kaya mo na gawin yan. Bakit? Maayos ka na magsalita. Maayos ka na mag-intindi. Maayos ka na mag-isip. Saan lahat yan ang galing? Sa tamang pag-observe at sa tamang pag-apply ng iyong mga natutunan mula sa salita ng Diyos. Yes. Kaya ano ang pinaka-equals? Maturity. Diba? Ganyang kahalaga ang application. Alam, napakaganda na ito, Team Focus. Yeah. If you will just take this program ngayong gabi seriously, Yeah. last na ito eh. Ito na yung mga susunod na ibang topic na naman tayo sa December. Di ba? May isa pa, last na, may isa pa tayo next week. Yeah, may isa pa next week. Kaya nga, Team Focus, kung siseryosohin nyo to, absorption and application, I'm telling you, young people, hindi na malabo. By the end of this year, meron at meron mangyayari sa buhay mo. Again, tandaan nyo yung sinabi ko, alam mo, Sir Joe, talagang naging ano ko yan eh, inoobserbahan ko actually, Sir Joe. Dito ko inoobserbahan yan. Yung nasabi ko na yan, kanina sa Baptist Lunch. Dito sa simbahan natin, inoobserbahan ko yan. Sa totoo lang. Yeah, yung kanina. Nakakalungkot. Kanina sa Baptist Lunch. Wala ako doon. Nagmumotor kami. Nakakalungkot. Parang, alam mo sir, parang lagi may palag talaga eh. Yeah. Oo. Sabi nga natin sa salitang kolokyal, sobrang angas ng mga kabataan ngayon. Yung tipong grabing may palag lagi, pero pag hinamon mo na, alam mo yung sabi nga ni kapatid na Plick G, ni kaibigan Plick G, ang tapang-tapang pero pag pinatulan mo, sige nga, suntukan nga akin ng kuya ko. Ganito naman yung sagot. Hindi rin, ang ibig sabihin ko, young people, hindi rin naman kaya. Diba? Pero alam mo, Sir Joe, yan ang nakakalungkot. May palag lagi. Kahit mali, alam nilang mali, may palag pa rin sila. Ilalaban pa din. Saan again yan babagsak? Lack of application. Yeah. Kasi kung alam mong mali na yan, ang ginawa mo, hindi mo na yan papansinin. Hindi ka na, yung sinasabi kong, hindi ka na papalag, hindi ka na lalaban. That's right. You will just humble yourself before God and apply those things that you have heard. Yes, Yun lang sir. ang gagawin mo eh. Yeah. Pero parang ang hirap na gawin sa kabataan yan ngayon. But it is not impossible for you, to those who are listening right now, Yeah. Facebook Live, Google Meet, and even here inside our studio, it is not very impossible for you to separate yourselves from those kinds of young people nowadays. Hindi imposible na maiba kayo sa kanila. Be ye separate, sabi nga ng salita ng Diyos. Yes, sir. Be ye separate, at hindi imposible na maging iba kayo sa kanila. Magiging iba kayo sa kanila kung lahat ng tinanggap nyo ng maayos lahat na napakinggan nyo, at you will put it into application, you will have a program in your life. At ano yung programa mo na yan? Iikot ang buhay mo sa salita ng Diyos. Yeah. Kaya nga, when I was a child, I spake as a child. Kaya mo nang baguhin yan. I understood as a child. Kaya mo na rin baguhin yan. I thought as a child. Kaya mo nang baguhin yan. Bakit? Right application will lead you to put away childish things. Yeah. Sir Joe. Kaya nga, maganda yung kanina, additional before we hear our shout-outs sa gabi na ito. Ito, Sir Maki, pinakamaganda rin. Tandaan niyo, young people. Put this in mind, young people. Ang pinakamaganda na ilagay niyo sa isipan niyo, when you observe something, that's the next, yung application. What's application? It is an act of putting something to use. Yan ang napaka-importante. Siyempre, may inabsorb ka eh. Gamitin mo. Gamitin mo. Ganun lang mo kasimple yun eh. Di ba? Parang tayo, sir, di ba? Yeah. Pag nag-workout tayo, Yeah. pag upper, gamitin mo. Shoutout sa taga-Tarlac. Hindi, totoo yan. Sabi Kaya na sa GC, buwangga doon sa pader. Yeah, yung sinasabi ko eh. Pagka nag-absorb ka, may inabsorb ka. Halimbawa, kumakain tayo, nagva-vitamins ka. Yeah. Pag nag-absorb ka ng vitamins, put it into use. Yeah. You see, halimbawa, nag-take in tayo ng protein.
pag taken mo ng protein, then gamitin mo yun. Ikaw na lang. Di ba? Ganyan yung ganun lang kasimple yung logic ng young people. An act of putting something to use. When Yeah. you observe something, then you have to put it into use. Yep. You see? Kaya nga, sabi ko nga, to finalize this topic, sa gabi na ito, two things. Absorption and what? Application. These two things are very important for you, Team Focus, to check your maturity. Not physically, but spiritually. You see? Because this thing right here on our screen that is moving, that's the mind. That's the intellect. And whatever is maturing on the intellect, it is a maturity on your spiritual life. It Yeah. is a spiritual maturity. Bakit? Ano ulit ang absorption? An entire occupation of the mind. Yeah. So if this book right here it occupies entirely this mind right here, ang result niyan, maturity. Maturity. That's right. Maturity. What's the evidence? The manifestation of your application. Amen. Yun yung Amen. sinasabi ni Sir Maki. When you speak, when you understand, and when you think, you will do it all maturely. Yeah. Why? Because this book right here entirely occupied your mind. Amen. I hope maliwanag yung pinag-usapan natin ngayon. I hope that is very clear. Alright, now let's receive, bago tayo magtapos, Let us proceed. sa ating boy shoutouts. Good evening, Team Focus! Magandang gabi sa'yo, umaga Brother po. Jay. Sorry. Magandang gabi sa'yo. Ayan, Ayan. kamusta, Brother Jay? Okay lang, sir. Okay lang. So, yun, muli, andito na naman tayo sa ating segment kung saan tatanungin natin yung mga kasama natin. Kung mga ano natutunan nila. Young people. Tama. Ano yung mga natutunan nila? Ano yung mga i-apply nila Yes. sa mga natutunan nila sa gabi nito? Ladies Mauna na first, tayo. Sige, Sige, sa ladies first. Okay, Sige. tanungin po natin ngayon si Sister Blessy. Halika. Yan, magandang gabi sa'yo, Sister Blessy. Ayan. Share mo naman, ano yung natutunan mo sa, share mo lang, share mo sa amin, sa mga kasama natin at Team Focus, kung ano yung natutunan mo sa gabi nito and ano yung plano mo sa natutunan mo. Ayan. Sige. Good evening po sa ating lahat. Ang natutunan ko po sa tinuro po nila Sir Maki at ni Sir Jao ngayong gabi ay kung ano po yung napakinggan natin sa salita ng Diyos ay dapat i-apply po natin. Lalong-lalo na po dapat sa pang-araw-araw nating buhay. Sa akin po, personally bilang isang full-time observer po, at syempre nakakasama po ako sa devotion tuwing umaga. At kagaya nga po ng sinasabi din po sa amin ng mga senior namin, kung ano po yung narinig namin ay dapat i-apply po namin. Kasi dyan po kami lalago at dyan po talaga lalabas yung maturity namin. At ganun din po syempre sa edad po namin ngayon, 16 po ako. So, syempre, kagaya po ng sinabi natin Jamaica sa amin noong nakaraan, ito po yung edad namin na natetempt po talaga kami na gumawa ng hindi maganda. Dito po talaga yung edad na inaatake po tayo ng Diablo. So in order for us po na mag-mature ay dapat i-apply po natin yung natutunan po natin, lalong-lalo na po sa salita ng Diyos. Yun lang po. Thank you Amen, po. amen. Thank you, Sister Amen. Blessy. At napakaganda nung share ni Blessy. Punta naman tayo sa mga kalalakihan. Meron Ayan, na ako sige. napili dito eh. Nandito sa likod eh. And the lucky winner Ha? is... Ay, sorry. Dito muna tayo. Kay Brother Adi. Amen, Brother Adi. Brother Adi, magandang gabi sa'yo, Brother Adi. Yan at magandang gabi po. And at Sige. natutunan ko po ay yung dalawa nga pong points ni Sir Jao, yung absorption, yun po yung entire occupation of your mind na dapat pupunuin po natin ng salita ng Diyos yung ating isipan na di lang po kalahati kundi entirely po Amen. na para at sabi din nga po ni Sir Maki na dapat natin i-apply yung ang ating mga na-absorb dahil dito na makikita yung value nung na-absorb mong salita ng Diyos. At sinabi nga rin po na application rin sa program na kung in-absorb natin yung salita ng Diyos, then yung gagawin natin sa buong araw ay patungkol lahat yun sa salita ng Diyos at doon po mapapakita yung ating maturity. Yan lang po. Ayun, maraming salamat, Brother Adi. Thank you, Brother Adi.
Isa pa, hanap pa tayo ng isang lalaki. go. Dito tayo kay Brother Derek, okay ka lang? Amen! Brother Derek, Angkat oh, mo. ikaw naman. Good evening po sa ating. Good evening po sa ating lahat. Good evening po sa ating lahat. Ang natutunan ko po sa gabing ito ay yung pag-apply po ng mga correction po. Pag kino-correct po tayo, dapat po ina-apply po natin yung mga pag kino-correct po tayo, ina-apply po i-apply po dapat natin yung mga sinasabi nila at sumunod din po tayo sa kanilang mga sinasabi. Yun lang po. Amen, amen. Maraming salamat. Sobrang lapit Sa sobrang lapit, parang hindi ko may connect sa pinag-usapan natin. Ayan, maraming salamat sa'yo, Brother Thank you, sir. Derek. Thank you, sir. Isa pa. Isa pa daw. Hanap pa tayo na isa. Si Brother Hartley. Amen, Brother Hartley. Ayun, Sige tayo ka, Brother Hartley. Dito ka sa nakikita. Ayusin mo, Hart, ah. Ayan. Brother Hartley, magandang gabi sa'yo. Magandang gabi po sa atin lahat. Magandang gabi. Ayan, Thank you, Sir Jao. wait Thank lang. you, Sir Mark. Di ka pa nga tinatanong eh. Magandang gabi, Hartley. Magandang gabi po. May natutunan ka ba ngayong gabi? Opo. May natutunan ka. Sige, pag kinuha ko yung hawak mo, maalala mo pa ba yung napakinggan mo? Ha? Hindi. Sige, ano yung natutunan mo sa gabi na ito? Grabe, inubuhan mo pa yung kamay ko. Parang cursive, do. Ano yung natutunan mo sa gabi na ito, i-share mo sa amin. Gusto ko yung malinaw at hindi malabo. Siyempre, malinaw. Sige, brother. Ang natutunan ko po sa gabi po na ito is yung mga dapat po napapakinggan po natin, yung salita ng Diyos, i-observe po natin. At higit sa lahat po, yung application po pagdating po sa buhay Kristiyano po na kung saan hindi lang po tayo mag-absorb ng mag-absorb, kundi po i-apply po rin po natin yung napapakinggan po natin pagdating po sa salita ng Diyos. At isa rin po doon yung pagiging mature po na hindi lang po yung basta bata po, ganun rin po yung pag-iisip. Pero rin, kahit bata po, pwede po mag-isip ng maturity po, na pagiging mature po. At maging, pwede po itong may apply na isang kabataan po katulad ko. Ayun lang po, encourage ko po kayo na i-apply po natin yung napapakinggan po natin sa ating pong Kristiyano buhay. Ayun lang po. So personal, meron bang pangyayari sa buhay? Tanungin mo siya personal, sir, personal, meron bang pangyayari sa buhay mo, Brother Hartley, na alam mong nagka-problema ka dito? Opo, ayun. Ba't namumutla ka? Tayo ka na maayos. Umubuhan yung Bible. Yung ano po. Minsan po, marami po nagagawang kalokohan. Anong minsan? Minsan. Ayusin. Yun naiintindihan Ano po? namin. Tagalogin mo. Yung mga kalokohan po na nagagawa. Na kung saan Anong nagagawa? Ginagawa. ginagawa. Yeah. Ginagawa po. Nagkapasalamat po ako na tinuturuan po ako na kung saan yung tinuturo po na dapat i-apply na wag nang ulitin. Pasaway ka rin po ako. Nagpasalamat po, meron pong salita ng Diyos na kung saan Parang di pa niya sure. nahahayag at pwede po may apply sa buhay po. Ayun lang po. Ngayon yung napakinggan mo, ano ngayon plano mo? Ano po, maging may apply at wag nang ulitin yung Huwag na ulitin. Kalokohan. Malinaw yan. Huwag na ulitin, ha? Okay, sige. Huwag nang ulitin ha. Next day na lang. Okay, maraming Bukas na daw, salamat, bukas. Brother Hartley. At yun lang po, maraming salamat. Ikaw, Brother JJ, wala ka ba nalimutan? Gusto mong Okay lang. batiin? Yan, shoutout po sa aking nanay. Andyan po siya ngayon. Ayan. Pati si Daddy. At ang aking classmate, ayan, si Tino. I hope you learned something tonight. Ayun, maraming salamat po, sir. Back to you po, sir. Back to you rin. Amen. And of course, shout out sa lahat ng mga nasa Google nasa Meet. mga Google Meet. Thank you sa mga nanonood sa Google Asan Meet. sila? Yeah, Google pakikaway-kaway. Meet, pasok. Kaway-kaway lahat ng mga nasa Google Yun. Meet. Yan. Hindi na natin yung isa-isahin to lahat. Ano na natin, sir? Pangalanan na lang natin siguro dito yung mga nasa Hindi na mission natin churches. ilalakihan. Hindi, Panik- lahat na yan. Sige, isa-isahin mo. Palitan tayo. Paniki Mission, Cagayan. Sabi ko, huwag na palakihin. Huwag na palakihin. Palakpakan natin si Brother Palakpakan Joshua natin sabay-sabay. na kinulang ang occupation of the mind. Amen. Yan, yung mga nasa mission natin, ang Ramos, Paniki Mission, at ang Cagayan, at wala ba, New Jersey Outreach, yan. Yan, Kasama Sister natin yan, Ayen. Sister Ayen, yan. And of course, CBBC, ano to? Ay, hindi pala. Hindi. Cesar de Lumen pala. Hindi pala Yeah, CBBC. station yan. Yung mga station na yan. Kila Estolonio Yeah. Station,
And sa station nila si Ma'am Rochibet, station nila Brother Janjan, station nila Brother Sister Ivan. Chanel Das, and station nila Kaway, pag narinig nyo na lang, station nila Brother Angelo, and nila Brother, sino to? Ivan. Ivan, si Brother Ivan, and Yeah. Sister Sharon, and station nila si Rene, and also kay Christine Rose, Sa kabila Villaflor. ata to, sir, kay ano? Kay La Ponching ba to? Ito, ay hindi. Hindi, wala yun dyan. Faith. Kila station nila Ma'am Charmaine, and station nila Faith, Sister Faith, and ano yan, sa station Station nila, Florelia. yan, sila Tatay Cesar de Lumen, Lorela May, Yan. and sino yan sa? Yun, nasa dulo. Yeah, Castañares. Castañares. Yan, Yan. station. And sa mga nakasarado pa dyan, yan. Next time, open your cameras. Yan. Again, maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa ating pong programa. Sa lahat ng mga nasa Facebook Live, thank you for tuning in. And thank you for being with us for the rest of this program. And of course, sa ating mga nasa Google Meet, nasa ating actual, dito sa Actual, ating yeah. live studio audience. Yan. Yun. Wave your hands sa mga nandiyan dyan. Live studio audience, amen. Wave your hands. Bagamat onti lang yun nandito, the faithful ones. The faithful Yeah. ones. Once again, thank you for being with us. And again, tandaan nyo, two things, absorption and application. These two things are very important to always check para makita nyo kung nagmamature ba talaga kayo Yup. bilang isang Kristiyanong kabataan. Amen. Alright? Again, so much for that. Thank you for being with us. Up. And of course, talaga naman ay pinagpala tayo. Yan, nakita nyo na sa inyong mga likod. At Sa nakikita camera. nyo sa inyong mga camera, bulbot sa ating likod, ang ating mahal na pastor, Pastor Camilo sa camera, with the Revival Incorporation. with the Revival Incorporation. Maraming salamat po, Pastor Hill. And again, once again, brethren, Team Focus, see you on the next episode ng ating programang Saying Allah! God bless you all. Have a good rest. Peace.